this is going to be Bitcoin's chart on the weekly time frame. So what I'm going to do now is try ko siyang platan ng tag dito, Elliott waves, no? So try natin live and alive, no? So mamaya again, i-record ko naman to, upload natin to sa YouTube. So try natin, no? Uh, Never the shortest wave. Never the shortest wave. Okay, so meron kasing three rules. Number one, three cardinal rules. No? Lakihan natin yung R. With Elliott wave. Sa Elliott wave to. Rule 1, syempre, is wave 2, the can't go 100% of wave 1. And then, second rule, wave 3 can wave 3 is never the shortest wave. Okay, so ibig sabihin, wave 3 daw, pwedeng pinakamahaba, pwedeng sakto lang o siya yung nasa pangalawa, pero kahit kailan hindi siya pwedeng maging shortest wave. And then the last one is wave 4 can't enter wave 1's territory. Ibig sabihin, hindi siya pwede mag-retrace hanggang sa area ni wave 1, no? So lakihan ko. Hindi ako nagtuturo, no? Ginawa ko lang 'to para may guide ako dito sa gilid, no? So ayan. Meron tayo dito. Again, naku, nakalimutan ko ngayon yung camera sa OBS, pero tingnan natin, no? If this is going to be wave 1. This is wave 1. Try natin, no? 2, 3, let's say A, B, C, 4, let's say 5 ito. Pwede. Pwede naman. 'Di ba? So, paano natin susukatin? Kung tama bang wave 3 is never the shortest wave. 'Di ba? Oh, sorry. Paano yung pansukat natin? Sukat price ito. Mula dito. Tapos sukat dito. Mula dito. So, hindi naman. Hindi siya. Hindi. Pwede pala, no? Kasi, mula dito. Sa top. So, wave 3 is not the shortest wave in this case. Diba? So, it's 1.7, 1,700%, 12.5K%, 52.2,000%. No? So, pwede siya, no, maging ganyan. Yung wave, kung di naman tumama yung wave 4 sa wave 1, so, good. O, ulit. Wave 2 can go 100% of wave 1. So, hindi naman. Kasi ito nga siya. ABC, no? Mean width, something like this. A, B, C. Diba? Alisin muna natin itong ano. Ayan. A, B, C. Hindi naman siya pumunta sa, or hindi naman siya nag-retrace hanggang sa 100%. Kasi ang 100% niya hanggang dito sa ilalim. Tapos, wave 3 is never the shortest wave. So, wave 5 is the shortest wave. So, therefore, pwede siya. I think. No? I think. Wave 4 can't enter wave 1's territory. So, hindi naman tumama si wave 4 dito. 'Di ba? Siguro pwede ko siyang i-treat as WXY, something like this. W X Y. Ayan. So, hindi naman siya tumama sa end ng wave 1. So, I think that is considerable naman in my honest opinion. Okay naman siya. Ngayon, check natin sa fib levels kung tama ba siya. 'Di ba? Kung pasok siya. So, ganyan. Tapos, wave 3 natin. Ayan. Dito. Dito. Sa end ng wave. Termination ng wave 1 hanggang termination ng wave 2. So, dito. This is going to be wave 3. So, ngayon, wala pa siya sa target. No? Wala pa siya sa target. Ang target niya normally is around 1.618 or 1.32. So, wala pa siya doon. So, titingnan natin. Pwede natin itong i-invalidate. No? So, wave 5
Kasi nga, wala pa naman tayong wave 3. Mamaya, re-reconsider natin yan. Tingnan natin if dito sa wave 1, may 5 waves up, no? May 1, 2, 3, 4, 5. Pwede, no? I-count na natin yan. Pasok yan. Ito. Ito. Dito natin gawin. Subminuet. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pwede. Diba? So, may 5 waves na sa wave 1. Tingnan natin dito kung merong 5 waves sa wave 3 na kino-consider natin. Diba? Going to be wave 1, 2, 3. Nope. A, B, C. Itong 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan ang 4. Pwedeng dito na yung 5. Pwede. Para sa akin, syempre. Newbie. Diba? Ayan. Mas maganda siguro dito yung wave 3. Ayan. Sorry. Ito yung wave 4. Diba? Running. Flat. Pataas. A, B, C. Ending diagonal. Something like that. Sorry. Dito na nga. Ayan. May 5 waves din naman. Tapos dito. Tingnan natin. Baka may nagko-comment. BTC Insight niya. Hello. Tingnan natin, no? Again, live ko to na chart. So, wala tayo ditong coding or something like that, no? So, A, B, C. Pwede ba yun? Four, 5. So, 1, wave 2, wave 3, 4, 5. Pwede. This could be A, B, C. So, corrective wave. Kasi tapos na yung wave 5 dito. Pwede naman na nandito pa yung wave 5. Diba? 1, 2, 3, 4, 5. Pwede ba to? Nandito siya. A, B, C. Hindi. Baka ito yung wave 3. Wave 3. A, B, C. This is wave 4. Kasi ito yung wave 5. Pwede. That is pwede. Diba? Kasi wave 4. 1, 2, 3, 4, 5. Parang ang laki naman, di ba? Masyadong abnormal. Pwedeng ito, 4, 5. Yan, medyo acceptable para sa akin. 1, 2, 3, 4, A, B, C. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pwede. Tapos ito, A, B, C. Kung A, B, C to, A, B, C. So, may malaking A, B, C. Kasi tapos na yung 5 waves up, di ba? Tapos na yung, siguro ibahin kong kulay. Ibahin natin kulay. Siguro, pink. Yan. Para, kumbaga, mas visible siya. Dilaw. Dilaw na lang para mas kita. Ayan. So, kung tapos na siya, so meron na tayong ABC na hinihintay. Correction. Kung ito ay malaking wave 1, if this is a big wave 1, pwede tayong papunta sa
big wave 2 din. Syempre, possible, di ba? Pwede nga itong maging parang rising wedge. Pero, wag muna natin yung ipakita, no? So, pwede siyang malaking A, B, C. Di ba? A, B, C correction. O pwedeng W, X, Y or 5, 3, 5. Something like that. Di ba? A, B, C. A, B, C. Pwedeng ganon. W, X, Y na lang. Para mas maganda. Di ba? 0, W, X, Y. Something like that. Kasi nga, correction eh. Diba? Nasaan ito? W. Siguro ito. 1, 2, 3, 4, 5. Pwede siyang 5 waves down. Or A, B, C. A, B, C. A, B, C. A, B, C. A, B, A, B, C. A, B, C. O baka W, X, Y. W, X, Y, X, Z. Pwede. Diba? Minuet. W, X, Y, X, Z. Gawin natin itong iba. Subminuet. Para kasi mas mabawang degree. Save as 0 to subminuet. Save. Something like that. Pwede naman. Acceptable. Tapos ABC, 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 ABC. So, pwede, no? Na WXYXZ. Tapos ito, ABC or WXY. WXY. ABC, ABC, AB. So, WXY siya. Hindi siya ano. Para sa akin, no? Subminuet. So, to be W, X, Y. Yan. A, B, C, A, B, C. No? So, kung A, B, C, may ganun pa siya. Pwede pa siyang gumanon. Or, pwedeng tapos na A, B, C. Diba? That is possible na tapos na pala siya. Labelan natin to as A, B, C. Yan. Isa pa. A, B, C. Tapos, pwedeng A, B, C. Nagtabi-tabi na. Ayan. Kung tapos na yan, potentially, ang sunod yan, since this is a big WXY for wave 2, pwede na siya ngayong pumunta sa wave Y. So, hanggang saan yung wave Y? So, ang wave Y, kung paano sukatin ng wave 2, no, kukuhain natin yung ano natin dito. Tinatawag natin na Fibonacci. Mula sa tuktok ng sa beginning ng wave 1 hanggang sa termination ng wave 1. So, ito yon. Diba? Tama ba? Tama. Kasi yun yung wave 5. So, yun yung dulo. So, gamitin natin yun. Diba? Wave. It's going to be something like this. So, masyadong matagal ito. Iisod-isod ko lang siya. So, possible niyan is around 0.236, no? Around 0.236, that is going to be around 7K. Diba? Pwede ba yan bumagsak pa? Pwede. Pero again, normally, ang target ng ating wave 2 is 0.618. Normally, pero hindi naman lagi kasi isipin mo, magwa $115 pa ba yan? Sa dami ng nakawala ng mga ledger nila. Diba? So, yan yung malaking wave 1, 2. Siguro pwedeng dito. Or 0.382. Di natin masabi. Diba? 335. Pwedeng ganon. Diba? Yan yung take ko sa kanya. So,
Kung 0.236, pag nag-bounce dyan, pwede na siguro mag-DCA, something like that. 'Di ba? So, again, hindi ko alam kung tama ba 'to lahat. Kain, ay, eat well po. Tapos, ayan, yan, tingnan natin kung bababa siya, no? So, kung tingnan natin sa macro, again, this is on the weekly, sa daily, tingnan natin. Meron ba siyang signs of weakness? Meron, 'di ba? Ito, divergences, something like that, no? So, meron tayo diyang pwedeng trigger for a downward movement. Diba? So, sabi natin, by 2024, meron mga rumors or news na pwede daw magkaroon ng solar superstorm. So, Sir Age, ano namang connect niyan sa Bitcoin, sa crypto market? Again, the blockchain works with the help of the internet. And if ever na magkakaroon ng solar superstorm, let's say, may nagbalita na, within 24 hours, tatama na sa planet Earth yung solar superstorm. So, anong gagawin ng mga tao? 'Di ba? Pag walang internet, ibig sabihin hindi ka makapag-food panda, hindi ka makapag-online shopping, so most probably, 'di ba? Ang iyong mga crypto gains ay ika-cash out mo na yan kasi di mo naman magagamit, walang blockchain, walang internet, 'di ba? So pwede 'yan. So that is very very possible in my honest opinion. But again, let us see, no? Kung anong mga susunod na kabanata ang mangyayari dito sa ating cryptocurrency market, no? So, yun, no? Kumbaga, 'di ba, common sense naman. Aanhin mo may Bitcoin ka, kaso may solar superstorm, hindi ka makapag-internet, di mo maipambili online ang iyong crypto kasi nga walang internet, aanhin mo 'yon. So, napakabilis lang magbenta sa cryptocurrency market, guys. No, basta may data connection ka, mabebenta mo 'yan lahat, 'di ba? Napakadali mag-liquidate ng assets mo compare sa mga traditional stocks na may oras lang. Ang crypto 24/7 buhay, 'di ba? So ayan, that is my very very honest opinion. So kung anong target ng Wave Y, naalala ko ay pwede nga palang kunin ang Wave C. Most of the time is same size sila ng Wave A. So pwede natin 'tong gawin. This one, ito, tapos let's say ito na yung tuktok ng wave B, no? 1.618 niya is around this area. So pwede, no? This is a very possible scenario. 3.9k. Bakit, Sir Age? Bakit naman sinasabi mong very possible yan? Again, meron tayong CME gap around the 3.5k area. So for me, this is a possible scenario, no? So ito na to, dito na to, itatabi ko na, no? So, sorry sa YouTube, wala yung mukha ko dito sa gilid, dito, di ba? Supposedly, nandito ako sa part na to, pero wala kasi nga, naka-live din ako sa TikTok at nagamit doon yung camera. So, next time, alisin ko na yung camera sa TikTok, tapos sa YouTube natin ilalagay yung pagmumukha ko, no? So, yun lang. Sana meron kayong natutunan kahit papano. So, dito sa charting ko, no, upload na natin tong ano natin, no, medyo napaaga yung ating 2024 prediction. Pwede ba itong makaabot ng isang taon yung pagbaba niya? Pwede. No? Hanggang August 2025, pwede. Try natin yung date range. No? Kasi sabi daw, almost the same size ang Wave A at Wave C. So, if 371 days ito, let's say, dito natapos yung maaaring umabot siya ng 1 year. No? January din. Ayun, no? Kita nyo dito. Hindi ko lang kung malinaw na malinaw, pero yan, yung ko, pwede. That is the most probable scenario with regards to this chart, no? So, again, I am treating this as a very, very big wave 1. Nasaan na yun? This one. May mas mataas pa ba dito sa minuet? No? So, this is going wave 0. Termination of wave 1. Let's say this is going to be wave 2. 3, 4, and 5. Somewhere there. Diba? So, mali. Settings pala dapat. So, may mas mataas pa ba sa minuet? Minute. Ayan, 0. Ay, may bilog pala. Sorry. Ayan. So, for me, yan yung mga possible scenario. No? So, let's say, tumama siya ng 1.618.
No, nakabili ka dito. Tangina, gaano ka kaya kayaman na abutin ng wave 3 natin? 'Di ba? So wave 3, this is going to be it hanggang sa dulo. Let's say dito lang ang wave 3, no? Ang wave 2, sorry, ending ng wave 2. So, ang iyong target for wave 3, iisod ko lang. No, again, this is not hindi ko kayo hina-hype, no? Pero ayan, andito na rin lang tayo, no? Pwede bang ma-hit? Pwede, again, 'di ba? So, wala na nga, 'di ba? Biglang naka-recover hanggang 1.618, 'di ba? 1.618 normally hanggang dito. Siguro matagal 'yan, napakatagal, no? Baka patay na tayo, hindi pa umaabot 'yan diyan. Tapos wave 4, something like this. Napakatagal niyan, no? Baka patay na tayo, hindi pa yan nagmamaterialize. Pero dito muna tayo, no? Hanggang 2024 lang muna kasi yun yung parating, yun yung malapit. No, for me, na-satisfy naman natin tong condition ni 3 cardinal rules. Papa-check ko rin sa coach ko, no? Kay Bro Sab, no? So, thank you sa panonood, no? Kung hindi ka pa nakapag-follow dito sa Facebook page or kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa YouTube channel, gawin mo na, i-share mo na tong video na to para swertehin ang iyong 2024. Yun lang everyone, paalam. End live ko na dito sa TikTok. Bye-bye. End live. Yeah. Tapos dito sa YouTube, end ko na rin yung recording. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Bye-bye YouTube. Kahit hindi pala ako